Hello, kaibigan! Eto na naman yung karugtong doon sa video natin kahapon, yung tungkol sa utang na loob. Yung utang na loob na pinag-usapan natin kahapon, yung tungkol sa kaibigan or sa mga katrabaho natin. Yun po yung kahapon na pinag-usapan natin na utang na loob. Itong part 2 natin or itong karugtong natin ngayon, ito yung tinatawag na utang na loob ng anak at syempre ng magulang. Pero syempre, bago yan. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Ayan, utang na loob. Diba? Sabi ko nga kahapon, yung utang na loob, ang sakit sa tenga pakinggan, pero ito ay importante sa atin. Ito ang tinatawag natin na Filipino tradisyon or kultura ng mga Pilipino na magkaroon tayo ng utang na loob. Etong utang na loob na pinag-usapan natin kahapon ay ito yung karugtong natin ngayon. Dito naman tayo sa mga magulang at syempre sa mga anak. Yung utang na loob na ito ay sabi ko nga, ito ay mahalaga sa atin. Pero, may pero dyan. Depende sa sitwasyon. Kaya itong video ko ngayon, ito yung sinasabi kong karugtong kahapon sa video natin na utang na loob din siya. Kaya lang, talagang hiniwalay ko siya kasi magkaiba kasi ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa magulang at saka syempre sa mga anak. Dito natin makikita or dito natin sasabihin yung tungkol sa utang na loob kasi marami ang hindi nagkakaintindihan or hindi masyadong naunawaan. Bato-bato sa langit, ang matatamaan ay wag sanang magagalit. Kasi yung kay Mama Cherry, nagbigay lang ako ng konting idea para dito sa atin. Kasi sigurado ako na mayroon akong masagasaan o mayroon akong matatamaan dito sa video na to. Pero yung kay Mama Cherry, magbigay lang ako ng konting tip or konting paliwanag or konting idea sa ibang mga magulang. Sa bagay sabi ko, wala namang perpekto. Pwede rin tayo magkamali kasi tao lang tayo. Kaya lang sabi ko nga, etong sinasabi nating utang na loob, parati nating naririnig ito sa ibang mga magulang. Hindi naman lahat, syempre. Pero, meron talaga. Naririnig natin to sa mga magulang. Bilang magulang na rin si Mama Cherry, sasabihin ko lang ito ngayon sa video na ito, kaya lang sana walang magagalit. Kaya nga ang title, o kaya nga ang ginawa kong pangalan sa channel ko, Mama Cherry, kasi bilang Mama Cherry, gusto ko talagang magyaw-yaw. Yun nga yung sabi ko, gusto kong magyaw-yaw sa video. Kaya nga gusto kong gamitin na pangalan sa channel ko, Mama Cherry, kasi para makapagbigay ako o makapag-share ako ng konting ideas or konting tip sa atin lahat. Hindi lang, basta pangkalahatan na siya. Kaya nga sabi ko, gusto kong magyaw-yaw. Kagaya nitong sasabihin ko ngayon, gusto ko talagang magyaw-yaw dito. Kaya yung mga magulang dyan na matatamaan ni Mama Cherry, humihingi ako ng sorry, humihingi ako ng pasensya, at yung sa akin, komento ko lang, sarili ko itong komento at wala akong tinutukoy, wala akong binabanggit. Yung sa akin, para lang magkaroon tayo ng konting idea or konting tip na lang para maliwanagan tayo ng konti. Kasi ako nga, magulang na rin ako. Siyempre, magulang na ako, meron din akong magulang at parang cycle lang, di ba? O yan. Eto yon, yung tungkol sa utang na loob. Bilang magulang, siyempre, meron tayo mga anak. Eto nga sabi ko, bato-bato sa langit ang matatamaan, huwag magagalit. May mga magulang talaga na ang ating mga anak ay binigyan natin na sila kaagad ng responsibilidad sa buhay. Dinirekta ko na, pero isa-isahin muna natin. Kasi medyo mahirap ito. Tayong mga magulang, hindi tayo pwedeng tawaging magulang kung wala tayong mga anak, di ba? Ang ating mga anak ay regalo yan ng Diyos, binigay sa atin. Hindi naman tayo magkakaroon ng anak kung hindi tayo pinagkalooban ng Panginoon, di ba? Kaya lang, bilang magulang,
gampanan natin ang ating rule sa ating mga anak, paaralin natin sila, papakainin natin sila sa araw-araw, bigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Siyempre, isa na doon yung responsibilidad natin na bilang magulang. Yun ang rule natin bilang magulang. Kasi nga yung anak natin, responsibilidad natin sila. Gusto natin magkaroon ng anak. Kaya binigyan tayo ng anak, aalagaan natin at mamahalin natin. Bigyan natin sila ng magandang kinabukasan para pagdating ng panahon na sila naman ang nasa right age at sila naman ang maging magulang, sila naman ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanila mga anak. Bilang magulang, di ba sabi ko kanina, obligasyon natin ang ating mga anak. Hanggang makapagtapos sila ng pag-aaral. Kasi yun ang responsibilidad ng isang magulang. Kaya lang, eto na, may mga magulang na ang kanilang mga anak, ang kanilang mga anak, halimbawa, wala na silang maibibigay. Kahit hindi pa sa right age, sinasabihan na nila, wag ka na mag-aral, magtrabaho ka na kasi wala na tayong pambiling bigas. Magtrabaho ka na, kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral, kailangan mo nang maghanap buhay. Kahit wala pa sa tamang edad. Tama ba yon? Di ba? Kasi bilang magulang, obligasyon natin ang ating mga anak na bigyan ng magandang buhay. Bigyan natin sila magandang kinabukasan. Ituro natin sa kanila kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung dapat at hindi dapat. Kaya lang, sabi ko nga, bato-bato sa langit, may mga magulang talaga na nandyan na yung anak nila. Pag medyo malaki na, inuobliga na maghanap buhay. Inuobliga na magtrabaho, kahit hindi pa sa right age. Meron tayong right age dapat sa ating mga anak na halimbawa kagaya sa ibang bansa. Pagdating ng 18 years old, pwede na silang humiwalay sa mga magulang para maging independent sila. 'Di ba? Buti nga dito sa Pilipinas, yung anak natin na kahit 30 na nasa atin pa rin. Sa ibang bansa yan, hindi pwede yung ganon. 'Di ba? 18 years old, pwede na humiwalay sa magulang. Kaya habang maliit pa, tinitrain na natin ang ating mga anak na maging independent. Ituro natin sa kanila paano maging responsible sa sarili nila. Pero hindi naman yung responsible na kahit maliit pa o wala pa sa right age, tumigil ka na sa pag-aaral mo at kailangan mo nang magtrabaho, kailangan mo nang maghanap buhay kasi wala na tayong pambiling bigas, wala na tayong pangbayad, ganito, ganyan. Hindi po yan obligasyon ng anak. Obligasyon po yan natin bilang magulang. Ang nangyayari kasi sa iba, pag tingin nila na, na malaki na yung anak nila, inoobliga na nilang magtrabaho. Alam mo, hindi obligasyon ng anak na buhayin tayo. Tayo ang magulang, tayo ang dapat magtrabaho para sa ating mga anak. Kaya nga, yung iba, naririnig ko ito, kumilos ka na, wala kang utang na loob. Tama ba yun? Hindi po. Yung utang na loob na sinasabi, nasa tama po yun. O hindi sa sinasabihan na natin ating mga anak, kumilos ka na, wala kang utang na loob, wala kang kwenta. Hindi po pwede yung ganon. Para matuto ang ating mga anak tayo, magpakita po tayo sa sarili natin na para maging idolo tayo ng ating anak, gayahin tayo ng ating anak, ipakita natin sa kanila, ipaparamdam natin sa kanila kung paano maging isang mabuting tao. Iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal na bilang isang magulang. Para pag halimbawa, sila na ang maging magulang, ganun din ang gagawin nila. Kaya sabi ko, bato-bato sa langit, itong sinasabi kong utang na loob sa magulang at saka sa anak, hindi po talaga pwede yung ganito na obligahin na natin ating anak. Pero kung nasa tamang edad na, nakapagtapos ng ating mga anak, mayroon na silang trabaho, magpasalamat tayo kung bibigyan tayo ng ating mga anak. Kung halimbawa bigyan nila tayo ng, kasi meron na silang kita, meron na silang hanap buhay, kung bigyan nila tayo ng blessing, bigyan tayo nila ng kung ano may napagkitaan nila, papasalamat tayo. Pero wag natin silang obligahin na, hoy, bigyan mo ako kasi pinag-aral kita. Bigyan mo ako ng share kasi pinalaki kita. Ganyan. Hindi po, wag naman po yung ganon. Kasi magulang tayo, responsibilidad natin sa ating mga anak na bigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Pero ngayon na nandyan na, meron na silang halimbawang hanap buhay, wag natin silang obligahin. Pasalamat tayo kung bibigyan tayo kasi napalaki natin sila ng tama. Sigurado, pag napalaki natin ng tama, pag napalaki natin ng maayos ang ating mga anak, hindi na natin kailangang sabihin sa kanila na, nak, bigyan mo ako. Dahil
kusa silang magbibigay sa atin. Kusa silang maalala tayo. Hindi na natin kailangan sabihan sila kasi sila na mismo ang magbibigay sa atin. Dahil napalaki natin sila ng tama at napalaki natin sila ng maayos. Pero pag napalaki natin sila na talagang lagi nating sinasabi, wala kang utang na loob. Talaga, pag nakapagtapos yan at may trabaho na yan, talagang walang utang na loob yan. Kaya, etong sabi ko, yung tungkol sa utang na loob sa magulang at saka sa anak, sabi ko, gawin ko talaga siyang part 2 kasi napakahalaga talaga ng bonding or ng komunikasyon ng anak at saka ng magulang. Tayo mga magulang, habang maliit pa ang ating mga anak, iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal at pag-aalaga. Dahil paglaki nila, ibibigay din nila sa atin kung ano man yung pinadama natin sa kanila. Kung ano man yung nakita nila, kung ano man yung nararamdaman nila, bibigay din nila sa atin pag tayo ay nasa edad na may edad na tayo yung mga anak natin, may mga trabaho na, ipaparamdam din nila sa atin yung pagpapahalaga at marunong talaga silang tumanaw ng utang na loob sa atin. Hindi na natin kailangang sabihan sila. Hindi na natin sila pwedeng diktahan na ganon. Kasi nung maliit pa sila hanggang lumaki sila, pinaramdam natin sa kanila yung pagpapahalaga, yung pagmamahal na bilang magulang sa kanila. Kasi kung pinalaki natin sila ng bara-bara lang o kung ano man, sigurado paglaki niyan, baliwalain din tayo ng mga anak natin. Kasi napalaki natin sila ng hindi maganda at hindi tama. Kaya habang maliit pa yung mga anak natin, mahalin natin sila at pahalagahan at alagaan natin. Para pagdating ng panahon na nasa medyo may edad na tayo, matanda na tayo, ang ating mga anak syempre ang magpapahalaga sa atin at marunong talaga silang tumanaw ng utang na loob. Kaya masarap sa pakiramdam pag ang ating mga anak nararamdaman natin na marunong silang tumanaw ng utang na loob sa atin. Kaya sabi ko, etong video ko ngayon, hiniwalay ko talaga siya kasi napakahalaga ang sinasabi nitong utang na loob. Kaya lang depende sa tao kung paano gamitin ang utang na loob. Kasi pag iparamdam natin na walang pagpapahalaga, pagtanda natin, wala tayong halaga sa kanila. Sana itong video ni Mama Cherry ngayon, kung mayroon man akong natamaan, pasensya na yung sa akin. Sarili ko lang yung opinion. Kung halimbawa hindi nyo nagustuhan, pasensya na po, humingi ako ng sorry. Yung sa akin po, nagbigay lang ako ng konting tip or nag-share lang po ako bilang isang magulang. Yun lang po. Sana po nagustuhan nyo yung video na to. Kung hindi man, sana huwag kayong magtuwad. Sana huwag yung tuwaran si Mama Cherry. Sulat nyo na lang po dyan sa comment section kung hindi nyo nagustuhan yung sinabi ni Mama Cherry. Yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Thank you po. Bye-bye.